tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Simula na ang malawakang paglikas ng United Nations sa mahigit 11,000 mandaragat na natrap sa Strait of Hormuz. Ito ay matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran na wakasan ang digmaan na nagsimula noong Pebrero. Sa pamamagitan ng International Maritime Organization o IMO, sisimulan na ang pag-rescue sa mga tripulante ng mga barkong hindi makaalis sa isa sa pinakamahalagang daan ng tubig sa buong mundo. Matatandang epektibong isinara ng Tehran ang madiskarteng kipot na ito matapos sumiklab ang giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran noong ika-28 ng Pebrero. Dahil sa blockade na ito, 12 ng mga dambuhalang barkong pangnegosyo ang naipit at hindi makabiyahe. Ang pagsasara ay nagdulot ng matinding takot sa pandaigdigang ekonomiya at nag-iwan sa libu-libong seafarer sa gitna ng panganib sa karagatan. Ayon kay IMO Secretary General Arsenio Dominguez, formal nang sinimula ng operasyon matapos makakuha ng sapat na garantiya sa kaligtasan. Sa kanyang pahayag nitong Martes, tiniyak niya na masusing sinuri ng ahensya ang mga kondisyon para sa ligtas na paglalayag. Ang hakbang na ito ay mahalaga upang maiwasan ang anumang sakuna habang inililikas ang mga tripulanteng ilang linggo nang naghihintay ng tulong sa karagatan. Binigyang diin din ng IMO na ang makasaysayang operasyong ito ay isasagawa sa pamamagitan ng mahigpit na pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang Iran, Oman at iba pang mga coastal states sa rehiyon, pati na rin ang Estados Unidos at ang buong industriya ng nabigasyon. Ang pagkakaisa ng mga dating nagtutunggaliang bansa ay itinuturing na isang malaking tagumpay para sa diplomasya at kapayapaan. Inihayag naman ng Ministry ng Depensa ng Oman na ang proseso ng paglikas sa ilalim ng plano ng IMO ay gagawin sa pamamagitan ng ilang yugto o phased basis. Ayon sa kanila, dahil sa mataas pa ring banta ng banggaan sa kasalukuyang sitwasyon, kinakailangan ng isang unti-unti at kontroladong pag-alis ng trapiko ng mga barko. Ang kaligtasan ng mga tripulante at ng mga kargamento ang nananatiling pangunahing prioridad, bagamat nagpapatuloy ang paglikas, nagpakita na ng senyales ng pagbabalik sa normal ang trapiko sa Kipot. Iniulat ng Kepler Shipping Intelligence Agency na hindi bababa sa 36 na commercial vessels ang matagumpay na nakatawid sa Strait of Hormuz nitong Lunes. Ito na ang pinakamataas na bilangan ng mga barkong dumaan sa waterway na ito mula nang magsimula ang digmaan noong nakaraang buwan ng Pebrero. Samantala, nagpahayag ang bansang Denmark na makikibahagi ito sa isang internasyonal na misyong pandagat upang tumulong sa muling pagbubukas ng kipot. Ang misyong ito, na binuo ng Pransya at Gran Britanya, ay naglalayong magbigay ng seguridad at proteksyon sa mga barkong dadaan. Ang partisipasyon ng Denmark ay nagpapakita ng lumalawak na suporta ng Europa upang mapanatiling bukas ang mahalagang rutang ito ng kalakalan. Sa ulat mula mismo sa Strait of Hormuz, ipinaliwanag ng koresponde ng Al Jazeera na si Tohid Asadi na unti-unti nang nagiging maayos ang takbo ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Washington at Tehran. Ayon sa kanya, bagamat may mga hamon pa rin, ang mga nagdaang araw ay nagpakita ng mas positibong direksyon kumpara sa mga nakaraang linggo kung kailan tila walang gustong magpatalo sa dalawang panig. Dagdag pa sa ulat, naglabas ng magkasamang pahayag ang Oman at Iran na nagkukumpirmang pinag-uusapan na nila ang mga mekanismo para sa muling pagbubukas ng kalakalan sa Kipot. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang napakapositibong indikasyon na may posibilidad na ring bumalik sa normal ang takbo ng ekonomiya sa gitnang silangan. Gayunpaman, marami pa ring mga teknikal na detalye ang dapat plansyahin ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga positibong balitang ito, nananatili pa ring malaking hamon ang aktwal na sitwasyon sa karagatan. Ayon sa mga ulat, daan-daang mga barko ang kasalukuyan pa ring stranded sa magkabilang panig ng Strait of Hormuz habang naghihintay ng huling signal para makabiyahe. Ang pagkaantalang ito ay patuloy na nagdudulot ng bilyon-bilyong pisong lugi sa mga kumpanya ng langis at iba pang pandaigdigang kalakal. Habang nangyayari ito, dumating naman sa United Arab Emirates si US Secretary of State Marco Rubio nitong Martes. Sa kanyang pagbisita, muling binigyang diin ni Rubio ang matigas na paninindigan ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, hindi kailanman papayagan ng Amerika na sumingil ng toll o anumang bayarin ang Iran sa Strait of Hormuz sa ilalim ng anumang pinal na kasunduan na kanilang lalagdaan sa hinaharap.
Ipinaliwanag ni Rubio na ang Strait of Hormuz ay isang internasyonal na daan ng tubig o international waterway. Sa ilalim ng batas pandagat, walang bansa ang may karapatang sumingil ng buwis o toll sa mga barkong dumadaan dito. Naniniwala rin ang kalihim ng Amerika na ang lahat ng mga bansa sa rehiyon ay sasang-ayon sa pananaw na ito dahil ang malayang nabigasyon ay para sa kapakanan ng pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, iba naman ang naging pahayag ng nangungunang negosyador ng Tehran na si Mohammad Bagher Galibaf. Iginiit niya na ang Strait of Hormuz ay hindi na kailanman babalik sa kalagayan nito bago ang digmaan. Bagamat sumang-ayon ang magkabilang panig na magtatag ng mga linya ng komunikasyon upang mapanatiling bukas ang kipot, malinaw na nais ng Iran na magkaroon ng mas malaking kontrol sa seguridad sa rehiyon. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na pinakamahalagang choke point ng langis sa buong mundo kung saan dumadaan ang halos ikalimang bahagi ng kabuuang konsumo ng petrolyo sa daigdig. Ang anumang tensyon o pagkaantala sa rutang ito ay mabilis na nagpapataas sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito ang dahilan kung bakit nakatutok ang buong mundo kabilang ang Pilipinas sa mga nagaganap na negosasyon. Sa gitna ng mga diplomatikong hidwaan, napakalaki ng papel na ginagampanan ng Oman bilang tagapamagitan. Sa loob ng maraming taon, kilala ang Oman sa pagkakaroon ng balansing ugnayan sa parehong Amerika at Iran. Ang kanilang aktibong pakikilahok sa pagbalangkas ng plano ng IMO ay nagpapakita na ang rehiyonal na diplomasya ay mabisang paraan upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng mas malaking digmaan sa gitnang silangan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pangamba ng mga shipping companies sa panganib ng mga nakatagong mina o posibleng pag-atake. Bagamat may kasunduan na, ang presensya ng mga militar ng iba't ibang bansa sa Kipot ay nagpapakita na hindi pa lubusang ligtas ang lugar. Kinakailangan ang patuloy na pagmamasid at koordinasyon upang matiyak na walang magiging aberya sa pagdaan ng mga commercial at cargo vessels. Ang pagpasok ng Denmark katuwang ang Pransya at Gran Britanya sa isang protektadong misyong pandagat ay nagpapakita rin ng determinasyon ng Europa na protektahan ang kanilang sariling interes sa enerhiya. Dahil umaasang Europa sa langis mula sa Gulpo, ang katatagan ng Strait of Hormuz ay direktang nakaapekto sa kanilang seguridad, sa enerhiya at katatagang pang-ekonomiya sa gitna ng nagpapatuloy na krisis. Ang pagtatatag naman ng direct communication lines sa pagitan ng militar ng Estados Unidos at Iran ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang maling kalkulasyon o miscalculation sa karagatan. Sa mga nakaraang taon, maraming insidente ng harangan at hinalang sabotahe ang naganap dahil sa kawalan ng mabilis na ugnayan. Ang bagong hotline na ito ay inaasahang magpapababa sa tensyon ng dalawang panig. Para sa ganap na normalisasyon ng kalakalan, kailangan pang resolbahin ang mga isyu ukol sa jurisdiksyon at karapatan sa pagpapatrolya. Habang iginigiit ng Amerika ang malayang paglalayag, nais naman ng Iran na kilalanin ang kanilang papel sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang teritoryo. Ang pagbalanse sa dalawang magkaibang pananaw na ito ang magiging pangunahing hamon sa mga susunod na buwan ng negosasyon. Sa pagtatapos, ang simula ng paglikas sa 11,000 mandaragat ay isang magandang balita para sa makataong aspeto ng krisis na ito. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Strait of Hormuz at ang epekto nito sa presyo ng langis at kaligtasan ng mga seafarers, lalo na ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho sa mga barko roon. Manatiling ligtas at mapagmatiyag.